So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, magpo-first impressions review na naman tayo sa mga sulit na smartphone today. And this usapan natin yung bagong labas na smartphone ni Villaon ng Itel Villaon Aeon 1 5G. Maganda kaya to, tara pag-usapan natin. So yan, for today's video, another affordable 5G ang ating pag-uusapan dito sa ating content. And yun nga, medyo may kakaiba tayong i-vlog dahil bagong labas na 5G smartphone at sa isang brand na parang nagpapakilala pa lang dito sa Philippine market. Pero under siya ngayon ng store ng Itel, which is a Villaon. So it's sabihin na natin, tawagin na natin siya Itel Villaon, and yung kanilang model is Aeon 1 5G. And nakakatuwa sa smartphone na to, it's a 5G device pero ang price niya nasa range na 5,000 pesos. Di ba? Very affordable na smartphone. And syempre dito sa ating video, I know lalo-lalo na sale, payday sale, and magdo-double number sale na naman or 88. Maraming nagde-decide kung ano ba ang magandang bilhin na smartphone. And iba gusto talaga yung future proof at kumbaga 5G na when it comes sa connectivity. Ito maganda i-suggest sa inyo mga idol dahil unang-una 5G connectivity nga siya. Pero again, itong video na to ay just a first impressions review. Nagbibigay ako ng mga first impressions sa bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and of course availability para sa mga consumers natin na nagde-decide agad bumili nito. Kasi ginawa ko, pag nagkaroon tayo ng video like this one, magkakaroon na agad ng voucher yan. Pag bumili kayo ng Aeon 1 dito, meron na agad kayong discount up to 1 to 2,000 pesos off. So, ang SRP neto is around, yun nga, 6,500. Yun yung bentahan niya. Pero sa Shopee, pero sa online platforms, usually 5 to 5.5 lang siya makukuha. And meron tong 4GB of RAM and 64GB of internal storage. So, yun, medyo may isa lang akong masakit sa tenga na pakinggan, which is a storage, and wala po ibang option to go like 128GB of internal storage. So isa lang. So hopefully Itel or Villaon will release another variant like 128GB kasi syempre sobrang late na talaga ng 64 tapos ginawa niyo pang 5G, di ba? Sayang naman yung potential nung kanyang chipset kung bibigyan niyo lang to ng mababang process ng mababang storage. Pero yun, kung interested nga kayong bilhin nito, dito na lang kayo bumili sa ating link dahil matik agad ang inyong discount o voucher. So quick reminder lang, this is not a full review. Ito lang po ay first impressions review. Kumbaga, nagbibigay ako ng saloobin sa mga bagong labas smartphone, yung kanilang price, specs, availability, and discount vouchers. At syempre, alam nyo naman ako, binibili natin yan. Abangan nyo na lang, syempre, bibilin din natin yung Villaon Aeon 1. Stay tuned lang dahil inintay ko rin yung ating double number sale. And syempre, pwede tayo magbigay na sa loobin kahit wala pa po yung mismong smartphone kasi very familiar naman tayo sa mga specifications sa mga device, kaya kayang-kaya natin makapagbigay ng mga opinion about dyan. So next muna mga idol is pag-usapan natin yung mga specifications nitong si Itel Aeon 1. Unang-una yung screen. When it comes sa screen, okay naman, the screen size and all 6.67 inches. Ang maganda dito, it's a budget smartphone pero naka-punch hole siya. Yun yung maganda doon. Punch hole display, 120Hz screen refresh rate pa itong si Aeon 1. Kumbaga for its specification, sa kanyang presyo, sulit naman or bagay na naman. Wala naman tayong tapon when it comes sa kanyang specification sa display. Usually yan din naman yung nakikita natin for a budget smartphone today. Pero yun nga, ang isang nakahila dito, kumbaga sa atensyon, yung kanyang punch hole. Kasi usually, yung mga murang popular brands, notch display ang ino-offer na hindi sila maka-move on. Pero dito, hands down sa Itel or sa Villaon, nakapagbigay kayo ng isang smartphone na naka-punch hole na which is better. So, when it comes sa processor niya, it is equipped ng isang Unisoc processor na 5G na budget chipset. It's Unisoc T8200 5G processor. And when it comes sa RAM nga, meron tong 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Pero nakikita natin yung market ngayon nila dito when it comes sa posting nila sa online, nakalagay 12GB. Huwag ko kayo malilin lang dyan dahil ang pinaka-fix talagang RAM nito is 4GB lang. So parang hinihila lang kayo na makita nyo or mindset nyo na 12GB. So in reality, hindi po. It's 4GB dahil yan lang po yung physical RAM niya.
This equipped ng 50 megapixel AI camera and 8 megapixel front-facing camera, a 5,000 mAh battery capacity with support ng 18-watt fast charging rate. Pagdating sa operating system, it is equipped or it is powered ng Android 15. So yun mga idol, na na-share ko na yung specifications, price, availability, and of course, discount voucher ng ITEL or ng Villaon na lang, ng Villaon Aeon 1. Next is pag-usapan natin yung first impressions ko dito sa smartphone na to. And yun nga, kung interested kayo makuha to ng sobrang gandang deal at merong discount, dito lang kayo bibili sa ating link. So pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang makuha itong Villaon Aeon 1 5G. Usually pwede siya makuha at around 5,000 pesos at 5G device na po siya. So unang-unang pag-usapan natin yung display. Tulad ng sinabi ko kanina sa specifications niya. Maganda naman yung display niya or very fair for its price. Affordable. Pasok na pasok naman yung kanyang pasok naman yung quality ng display niya for its price. It's 6.67, very fair naman yung screen size, malaki, at ang nakakatuwa dito, punch hole na po siya. 120 Hz screen refresh rate pa ang i-offer nito. Kumbaga, pag magagamitin nyo to hindi lang sa gaming, mag-scroll sa social media or gagamitin siya as a navigating tool, kumbaga, sulit din naman ang paggamit nyo sa display na itong smartphone na to. The sad part is operating system. It's Android 15 lang. So, sana ginawa na nilang Android 16 para hindi na ganun, parang hindi na maghintay pa ng update. Pero I know, malakas ang kutob ko, wala na tong update eh. So, siguro kung naka-fix na siya sa Android 15, asahan nyo na may Android 15, matagal naman yan magiging reliable sa market, matagal yan masusupport ng mga ng mga applications. So, taon at taon nyo pa naman magagamit ng Android 15. Very lang naman, nakakalungkot lang kasi kaya nga binibili ito ng mga consumers natin for future proofing ng specifications like the 5G connectivity, tapos binigyan nila ng outdated na operating system. Yun lang naman nakakalungkot. Pangatlo, yung 5G connectivity. Ito yung isang pinaka-advantage nitong ni Villaon Aeon 1 5G sa mga competitors niya na 4G lang of course. And pagdating sa 5G connectivity, syempre yan ang hinahanap ng mga ibang consumers natin para for more faster data and of course future proofing kasi syempre sa ilang taon, ang pinaka magiging dominant nating connectivity is 5G. Hindi ko naman sinasabing pangit ang 4G or babagal. Still reliable po ang 4G and most provinces, yan pa rin naman ang dominant. Pero more on cities, dominant na talaga ang 5G connectivity. And yung mga ibang consumers natin, nag-future proofing na para pang magamit nila pang matagalan yung smartphone. Next, yung kanyang storage. Yun lang talaga yung palpak dito. Hindi ko alam kung sana nag-offer. Mas better na sana kung nag-offer. Pero kung yan lang ang bibigay mo, wala talagang choice yung consumers natin. Paano nila i-expand yung storage? So, pwede naman via micro SD card. So, doon nyo nalagay mga files, photos, videos nyo, and yung natitira niyang storage or internal storage, gamitin nyo na lang yan doon sa mismong for the what do you call this one, sa mga application or games. Kasi mga application or games, hindi po natin yung malilipat sa memory card. Talagang storage po ang gagamitin natin na yan po yung magiging nyo dyan. Yan yung may hirapan kayo. Paano i-maximize ang 64 GB of internal storage, di ba? Pero yun, hopefully naman, since nagiging mabenta naman ng Aeon 1, maglawa sila ng 120 GB. At kahit na magdagdag lang kayo ng 1,000 or 1,500, siguro mas sulit pa rin naman siya kahit papaano. Next yung camera. The camera is very fair for its price. It's 50 megapixel and 8 megapixel front at AI pa sila. And sa ating full review, camera test natin ito, titingnan natin yung overall quality na itong si Aeon 1 5G. Pagdating sa battery, it's 5,000 mAh battery capacity. I know ngayon, medyo mababa na sa paningin ng mga consumers natin ang 5,000 mAh battery capacity. Pero let's face it, they need to cost cut something dito sa device na to, lalo na it's an affordable 5G device. And sa kasagsagan ngayon ng nagsisitaasan lahat ng presyo ng smartphone, nandito pa rin itong mga brands na ito na nag-offer sa atin ng mga affordable smartphone na pasok sa budget natin at magagamit natin sa ating daily needs. So yung 5,000 mAh battery capacity, performance-wise or actual usage, hindi naman po mabilis malubat yan. It's still a large battery capacity na nagagamit natin. Pero kasi in consumer's perspective, usually sa ganitong presyo, 6,500, 6,000 or even 7,000 mAh battery capacity, syempre yun yung ipipili nila. Pero they need to consider yung mga ibang ino-offer na ganung mga battery capacity ay wala pong 5G connectivity, na which is dito naman na-enter ang Aeon 1
1 dahil meron siyang 5G connectivity. At yan yung magiging huge advantage na itong device na to sa mga competitors niya. Tinernohan siya ng 18 watt fast charging. Yes, fast charging pa rin kung tinerno mo siya ng 5,000. So sa 5,000, 18 watts, mga 1 or 30 minutes bago siya ma-full charge. So yun mga idol, yung aking first impression so far dito sa Aeon 1 5G or Itel Vilion Aeon 1 5G. It's a nice smartphone, pero hindi ko siya marareko sa mga, syempre, solid gamers natin. Medyo maliit yung storage. Storage talaga kayo ma-hassle. You cannot play heavy games dito dahil mababa po ang storage niya. Hindi nyo naman pwede transfer yung mga heavy games sa memory card. At yun, pwede siya for consumers na online business, yan, mga sa trabaho, kasi yung mga ibang consumers natin na ginagamit ito sa trabaho, kailangan nila ng internet na merong reliable speed, kumbaga for their for kunyari yung mga motor taxi rider, for faster booking, ganyan, di ba, for faster navigating, maglo-load yung navigator mo, yun, all goods naman yung 5G connectivity sa mga nagtatrabaho natin mga consumers. Kung gaming, siguro dalawa sagad, at MOBA pa siya, like Mobile Legends or Honor of Kings, yung mga ganyan pwede. Pero kung COD, full resources, huwag nyo nang balakin dahil hindi siya mga full resources. Pwede siya pag hindi siya naka full resources. So hopefully mga idol, ayan, nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo nito ng Vilion Aeon 1 5G. Kaya kung interested kayo, dito lang kayo bibili sa ating link. Tapos yung video, may shopping button dito, mura at bagsak presyo lang mo ko itong Aeon 1 5G. And wag na kayo magdalawang isip pa, hanggang sale siya. Grab nyo na yung chance yung makuha to. Yun na, napakamura lang.